Matapos naming bilhin ng asawa ko ang isang bahay bakasyunan, tuwing weekend ay sumasakay kami ng bus papunta roon. Ngunit sa araw na iyon, malayo pa sa aming bababaan. Biglang yumuko sa akin ang isang matandang babae. At bumulong. Bumaba ka na ngayon din. Kung mananatili ka, mapapahamak ka. Hindi na ako nakipagtalo, at dali-daling bumaba ng bus. At nang lumingon ako, natigilan ako sa takot. Maligayang pagdating sa channel na mga pagliko ng tadhana. Bago tayo magsimula, isulat ninyo kung saan kayo nanonood. Interesado kaming malaman. Nawai masiyahan kayo sa pakikinig sa kapanapanabik na kuwentong ito. Nakatayo si Maria sa bintana ng kusina, nakatingin sa kulay abong kalangitan ng Setyembre, at walang kamalay-malay na hinahalo ang lumalamig niyang kape. Sa kabilang dingding, naririnig niya si Jose na nag-aayos ng bag, kumakalabog ang mga pinto ng aparador, at may ibinubulong sa sarili. Dati, ang mga tunog na ito ay tila karaniwan sa kanya. Parang musika sa tahanan. Ngunit ngayon, sa hindi malamang dahilan, nagdudulot ito ng kakaibang pagkabalisa na para bang may ibang tao na tumira sa kanilang maliit na apartment. 3 buwan na ang nakalipas nang bilhin nila ang bahay bakasyunan. Isang maliit na bahay na gawa sa kahoy. Mga 40 kilometro mula sa lungsod, na may 600 metro kwadrado na lote, mga lumang puno ng mangga, at isang tagilid na bakod. Walang espesyal. Ngunit para kay Maria, ang lugar na ito ay higit pa sa isang ari-arian sa probinsya. Ang pera para sa pagbili ay nakuha niya mula sa pagbebenta ng apartment ng kanyang ina. Ang mismong maliit na unit sa labas ng lungsod, kung saan lumipas ang kanyang pagkabata, kung saan amoy empanada, at sampagwita, mula sa hardin sa ilalim ng bintana. Namatay ang kanyang ina, 2 taon na ang nakalipas, payapa sa kanyang pagtulog, at matagal bago napilit ni Maria ang sarili na ibenta ang apartment. Sa tuwing pupunta siya roon para tingnan kung maayos ang lahat, naninikip ang kanyang dibdib sa lungkot. Dito, sa bintanang ito, mahilig umupo ang kanyang ina habang naggagansilyo, pinagmamasdan ang mga dumadaan. Dito sa bangkitong ito ginagawa ni Maria ang kanyang takdang aralin, habang naghahanda ng hapunan ang kanyang ina. Itong mga kupas na wallpaper na may maliliit na bulaklak, ay sila ang magkasamang nagdikit, nagtatawanan, at puno ng pandikit. Tila kasama ng lumang wallpaper at umuugong na sahig na kahoy, ibebenta niya ang mga huling alaala ng kanyang mahal sa buhay. Ngunit iginiit ni Jose, sinasabing hindi dapat nakatenga ang pera, na nakatiwangwang lang naman ang apartment, na kinakain ng bayarin sa asosasyon, ang kanilang budget. Gabi-gabi niyang binubuksan ang usapang ito, at nakikita ni Maria kung paano siya naiinis sa kanyang katigasan ng ulo. Intindihin mo, mga pader lang yan, sabi niya, at sa kanyang boses ay may hindi maitagong pagkainip. Gugustuhin ng nanay mo na maging maayos ka, na magkaroon ka ng pahingahan, sariwang hangin, isang hardin. Hindi itong sira-sirang unit sa labas ng lungsod. Sa huli, sumuko si Maria. Pumirma ng mga dokumento, natanggap ang pera, at ang apartment ay naipunta sa isang batang pamilya na may maliit na anak. Nasiyahan pa nga siya na muling maririnig doon ang halakhak ng bata, na muling makikita ng mga pader ang kaligayahan. Ngunit umiyak pa rin siya kinagabihan, nakasubsob sa unan para hindi marinig ng kanyang asawa. Sabay nilang pinili ang bahay bakasyunan. 10 pagpipilian ang kanilang tiningnan, mula sa malalaking lote na may magagandang bahay, hanggang sa maliliit na kapirasong lupa na may mga barong-barong sa halip ng mga gusali. Agad na nagustuhan ni Maria ang bahay na ito, maliit ngunit matibay, na may mga inukit na palamuti sa bintana at isang matandang puno ng mangga malapit sa beranda. Ang puno ng mangga ay katulad ng nasa bakuran ng kanyang ina, at iyon ang nagpasya sa lahat. Nang dumating sa pag-aayos ng mga dokumento, matatag na sinabi ni Maria na ipapangalan niya sa kanya ang ari-arian. Pera ito ng kanyang ina, alaala ng kanyang ina, at kahit sa ganitong paraan man lang, ay mapapanatili niya ang koneksyon na iyon. Ang notaryo, isang matandang babae,
na may makapal na salamin. Ay tumingin sa kanila sa ibabaw ng folder ng mga papel. At tinanong kung tama ba ang kanyang pagkakaintindi. Opo, sa akin, kumpirma ni Maria. Pilit na hindi tinitingnan ang kanyang asawa. Nanahimik si Jose noon. Tanging ang mga panga niya ang gumagalaw. At sa unang pagkakataon, ay nakita ni Maria sa kanyang mga mata ang isang bagay na parang galit. Isang tunay na malamig na galit na agad niyang itinago sa likod ng isang pilit na ngiti. Sa buong biyahe pa uwi, hindi siya nagsalita at nang subukang ipaliwanag ni Maria ang kanyang desisyon, iwinagayway lamang niya ang kanyang kamay. Gawin mo ang gusto mo. Pera mo naman yan. Mula noon, may nagbago. Naging mainitin ang ulo ng kanyang asawa. Pinupuna ang maliliit na bagay. Minsan maalat daw ang sinigang. Minsan hindi plansado ng maayos ang kanyang polo. Minsan magulo ang apartment. Dati, hindi niya pinapansin ang mga ganoong bagay. Ngunit ngayon, ay bawat maliit na detalye, ay pinupuna niya, na para bang naghahanap ng dahilan para mag-away. At kapag binabanggit ni Maria ang bahay bakasyunan, tumitigas ang kanyang mukha. Nanahimik siya, tumatalikod, naghahanap ng anumang agarang gagawin sa kabilang silid. Minsan, iminungkahi niyang magtanim ng mga puno ng saging sa lote, tulad ng sa kanyang ina, at biglang nagalit si Jose. Tama na yang nanay mo, wala na siya. Intindihin mo, wala na at hindi na babalik. Pero patuloy kang kumakapit sa nakaraan, na para bang may mababago yan. Nanahimik si Maria noon, nararamdaman ang bukol sa kanyang lalamunan. Naiintindihan niyang masakit ang sinasabi ng kanyang asawa. Hindi makatarungan, ngunit wala siyang lakas na makipagtalo. Nagpunta na lang siya sa kusina, at matagal na nakatayo roon, nakatingin sa bintana, hanggang sa kusa nang natuyo ang kanyang mga luha. Isang araw, hindi sinasadyang narinig niya siyang nakikipag-usap sa telepono sa isa sa kanyang mga kaibigan. Linggo ng umaga iyon. Maagang gumising si Maria, at nagpunta sa kusina para magpainit ng tubig. Bahagyang nakabukas ang pinto ng silid. At malinaw na naririnig ang boses ni Jose. Bagaman halatang sinusubukan niyang magsalita ng mahina. Isipin mo, lahat ipinangalan niya sa sarili niya. Sa sarili niya. Kaya ako, para sa kanya, wala lang. 20 taon kaming magkasama. Tapos hindi siya nagtitiwala sa akin. Para bang isa akong manloloko. At hindi isang lehitimong asawa. Isang sandaling katahimikan. Marahil ay may sinasabi ang kausap niya. Ano naman kung kaninong pera? Pamilya ba tayo o hindi? Dapat lahat sa atin ay pag-aari nating dalawa. Pero siya? Sige na. Mamaya na tayo mag-usap. Mukhang gising na siya. Umalis si Maria mula sa pinto. Nang dahan-dahan, nararamdaman ang pag-iinit ng kanyang mga pisngi sa hiya at sama ng loob. Hindi niya gustong saktan si Jose. Totoo. Hindi niya gusto. Iyon lang kasi ang natitirang alaala mula sa kanyang ina. Hindi ba niya naiintindihan? Hindi ba niya mapapatawad ang maliit na kahinaang ito? Tuwing Sabado, sumasakay sila ng bus panlalawigan papunta sa kanilang bahay bakasyunan. Wala silang sariling sasakyan. Ibinenta ni Jose ang kanilang lumang kotse noong tagsibol pa. Sabi niya, mas mahal pa ang pagpapaayos kaysa sa halaga ng sasakyan mismo. Nalungkot si Maria noon. Gusto niya ang kanilang mga bihirang paglalakbay sa labas ng lungsod, kung saan maaari silang umupo ng magkatabi, pagmasdan ang daan, at manahimik tungkol sa kani-kanilang mga iniisip. Ngunit hindi na siya nakipagtalo. Mas nakakaalam ang asawa niya sa mga ganoong bagay. Ang bus ay umaalis mula sa sentral na istasyon ng 8:00 ng umaga, nanginginig sa baku-bakong daan sa probinsya, sa loob ng halos 1 oras. At pagsapit ng 9:00, binubuksan na nila ang umuugong na tarangkahan. Ang daan ay dumadaan sa ilang mga barangay, lampas sa mga palayan at kakahuyan. At pagkatapos ay magsisimula ang isang mahabang pababang daan mula sa isang burol. Matarik, palikuliko, na may mga biglaang kurbada. Palaging nagmemenor ang mga driver sa bahaging ito. Maingat na minamaneho ang sasakyan sa makitid na daan.
Gusto ni Maria ang mga biyaheng ito. Gusto niyang tumingin sa bintana sa mga dumadaang palayan. Sa mga bihirang barangay na may mga tagilid na bakod. Sa mga kawan ng kalabaw na tamad na naglalakad sa gilid ng daan. Gusto niya ang amoy ng sariwang damo na pumapasok sa bahagyang bukas na bintana ng bus. Gusto niya ang pananabik sa isang tahimik na araw sa kalikasan, malayo sa ingay ng lungsod. Kahit sa tag-ulan, kapag ang mga bukirin ay hubad at ang mga puno ay naglalagas ng kanilang mga huling dahon, mayroong isang bagay na nakakapayapa sa mga biyaheng ito. Dati, masaya rin si Jose sa mga biyaheng ito. Nagkukuwento tungkol sa mga plano niya para sa lote. Pinag-uusapan kung anong mga gulay ang itatanim sa tag-araw. Nangangarap na magtayo ng sauna. Ngunit kamakailan lamang, tila napipilitan na lang siyang sumama. Nakaupo siyang malungkot, nakatingin sa kanyang telepono, at monosilabiko ang mga sagot sa mga tanong. Ikinatwiran ni Maria na ito ay dahil sa pagod, sa mga problema sa trabaho, sa kalungkutan ng tag-ulan. Kinukumbinsi niya ang kanyang sarili na magiging maayos din ang lahat, na ito ay isang pansamantalang yugto lamang, na kailangan niyang magtiis. Sa huli, 20 taon na silang magkasama. Hindi ito biro. Marami nang nangyari sa mga taong iyon, at nalagpasan naman nila. Noong umagang iyon, maaga siyang nagising. Bago pa man tumunog ang alarma. Bahagya pa lang sumisikat ang araw sa labas. Tahimik na tumatagaktak ang ulan sa bubong. At talagang ayaw niyang bumangon. Humiga muna si Maria sandali. Nakatingin sa kisame. Nakikinig sa ingay ng ulan. Walang laman ang espasyo sa tabi niya. Nakabangon na si Jose. Kakaiba. Karaniwan ay mahilig siyang matulog ng mas matagal, lalo na tuwing weekend. Bumangon siya mula sa ilalim ng mainit na kumot at isinuot ang kanyang bata, tahimik sa pasilyo. Tanging isang mahinang tunog ang nagmumula sa kusina. Tila nakikipag-usap ang kanyang asawa sa telepono. Papasok na sana si Maria, ngunit may pumigil sa kanya. Marahil ang tono ng kanyang boses mahina, parang may lihim. Oo, handa na ang lahat. Narinig niya. Ngayon, hindi. Wala siyang hinala. Magmumukha itong isang aksidente. Huminto ang puso ni Maria sa isang segundo. At pagkatapos ay kumabog ito ng mabilis. Marahil ay nagkamali lang siya ng dinig. Isa ba itong biro? O may iba siyang pinag-uusapan? Tungkol sa trabaho? Marahil, sa isang proyekto, maraming posibleng paliwanag. Umatras siya, pilit na hindi lumikha ng ingay, at bumalik sa silid tulugan. Umupo siya sa kama. Magkadikit ang mga kamay. Sa kanyang kandungan. Kalokohan, nag-iimbento lang siya. Si Jose, ang kanyang asawa sa loob ng 20 taon. Hindi niya magagawa iyon. Hindi maaari. Iniling ni Maria ang kanyang ulo. Pilit na iwinawaksi ang mga nakakatakot na isipan. Masyado na siyang nag-iisip nitong mga nakaraang araw. Talagang nasisira na ang kanyang mga nerbiyos. Kailangan niyang kontrolin ang sarili. At huwag mag-isip ng mga kahindik-hindik na bagay. Tumayo siya. Inayos ang kanyang bata. At nagpunta sa kusina. Pilit na umaaktong normal. Sa kusina. Bukas na ang ilaw. Nakaupo si Jose sa mesa. Nakatitig sa kanyang tasa ng kape. Ang telepono ay nasa tabi niya. Nakataob ang screen. Hindi siya lumingon nang pumasok si Maria. Bahagya lamang kumibot ang kanyang mga balikat. Magandang umaga, sabi niya. Pilit na pinasasaya at natural ang kanyang boses. Hindi pa rin siya tumitingin sa kanya. Nagsalin si Maria ng tsaa para sa sarili. Kumuha ng mantikilya at keso mula sa ref. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Kaya hinigpitan niya ang pagkakahawak sa tasa para hindi mapansin ng kanyang asawa. Tahimik silang nag-almusal. Ang katahimikan ay makapal, hindi kaaya-aya. At hindi makahanap si Maria ng paraan para basagin ito. Sa kanyang isipan, paulit-ulit pa ring tumutunog ang mga salitang iyon. Isang aksidente. Kalokohan. Isang malaking kalokohan. Makinig ka. Biglang nagsalita si Jose. At nagulat si Maria. Baka ikaw na lang mag-isa ang pumunta ngayon? Mayroon akong agarang trabaho na kailangang tapusin.
Isang ulat. Sa Sabado? Nagtatakang tanong ni Maria. At ang sarili niyang boses ay parang hindi sa kanya. Oo, ipinadala ng boss ko kagabi. Sabi niya kailangan ng matapos sa Lunes ng umaga. Alam mo naman kung gaano kahigpit ang patakaran namin. Mayroong bagay sa kanyang boses na tila peke. Masyadong kalmado ang kanyang pagsasalita. Masyadong pilit ang pag-iwas ng tingin, ngunit hindi na siya nakipagtalo. Baka ayaw niya lang magbiyahe sa ganitong panahon. Karapatan niya iyon. O baka hindi. Tama na. Sige, tumango siya. Babalik ako ng maaga. Bago mananghalian. Tumango si Jose. Humigop ng kape. Isang bagay na parang ginhawa ang dumaan sa kanyang mukha, ngunit agad ding nawala. Nagpunta si Maria para magbihis. Nararamdaman ang kanyang tingin sa kanyang likuran. Sinasara na niya ang kanyang jacket sa pasilyo, nang biglang lumitaw ang kanyang asawa sa pintuan ng kusina. Kakaiba ang kanyang mukha, tensyonado, determinado, na para bang nakagawa na siya ng isang mahalagang desisyon. Alam mo, nagbago ang isip ko, sabi niya sa isang boses na nagdulot ng kilabot sa likod ni Maria. Sasama ako sa iyo. Pwedeng maghintay ang ulat. Lumingon si Maria, nagtatakang nakatingin sa kanya. May nanikip sa kanyang dibdib. Hindi ba't sabi mo'y madalian? Ayos lang. Gagawin ko na lang mamayang gabi. O bukas. Ayaw kitang hayaang mag-isa sa ganitong panahon. Ngumiti siya. Ngunit ang ngiti ay tila baluktot, pilit, at hindi umaabot sa kanyang mga mata. Gustong sabihin ni Maria na kaya niyang mag-isa, na ilang beses na siyang dumaan sa rutang iyon, na hindi niya kailangang isakripisyo ang kanyang trabaho para sa kanya. Ngunit ang mga salita ay nanatili sa kanyang lalamunan. Bigla niyang naisip na kung tatanggi siya, magmumukha itong kahina-hinala, na para bang may kinatatakutan siya, na para bang may alam siya. Sige, sabi niya, nagtataka sa sarili niyang kahinahunan. Kung gayon, mag-ayos ka na ng mabilis? Baka mahuli tayo. Habang nagbibihis si Jose, nakatayo si Maria sa pasilyo at tinitingnan ang kanyang mga kamay. Hindi na sila nanginginig. Isang kakaibang kahinahunan ang dumapo sa kanya, na para bang lahat ay napagdesisyonan na at wala nang nakasalalay sa kanya. Naisip niyang dapat siyang tumawag sa isang tao, sabihin ang kanyang mga hinala. Ngunit kanino? Ang kanyang mga kaibigan ay nasa malalayong lugar at halos wala na siyang kamag-anak. At ano ang sasabihin niya? Na narinig niya ang isang putol na pag-uusap at nag-isip na ng kung ano-ano. Sa istasyon ng bus, maraming tao. Sa kabila ng maagang oras at masamang panahon, mga matatandang biyahero na may mga trolley at backpack, mga batang ina na may mga stroller, mga estudyante na may mga headphones sa kanilang mga tainga, ang amoy ng basang aspalto at usok, ang ingay ng mga makina, ang mga boses mula sa mga speaker na nag-aanunsyo ng mga biyahe. Ang bus ay nakaparada na sa plataporma. Ang driver ay naninigarilyo malapit sa bukas na pinto, tumitingin sa kanyang relo. Sa buong biyahe papuntang istasyon, tahimik si Jose, naglalakad ng bahagya sa unahan, nakapamulsa ang mga kamay sa kanyang jacket. Ilang beses nahuli ni Maria ang kanyang sulyap mabilis. Dumaan lang, parang may sinusuri. Tila may hinahanap siya. Kinakalkula. Nang dumaan sila sa bus papunta sa pinto, bahagya siyang nagdahan-dahan at sumulyap sa ilalim. Napansin ito ni Maria sa gilid ng kanyang mata, ngunit walang sinabi. Doon ka na umupo sa harap, biglang sabi niya nang umakyat sila sa loob. Hindi gaanong maalog doon. Ako na lang dito sa likod, para maiunat ko ang mga binti ko. Hindi ba't lagi tayong magkatabi? Tutol ni Maria. Gusto ko lang mag-inat ngayon. Masakit ang likod ko mula kaninang umaga. Ayos lang ba sayo? Nagkibit balikat siya. Ayaw niyang makipagtalo. At wala siyang lakas para doon. Hayaan siyang umupo kung saan niya gusto. Naglakad siya papunta sa harap at umupo sa upuang malapit sa bintana sa likod mismo ng driver. Ipinatong niya sa kanyang kandungan ang bag. Ang malaking bag na ipinilit ni Jose kaninang umaga na dalhin niya. Ito ang dalhin mo. Sabi niya, kinuha ang bag mula sa aparador.
Mas maraming bulsa yan. Mas komportable. Sapat na sa akin ang backpack. Subok na pagtutol ni Maria. Dalhin mo na. Sabi ko. Mamimitas tayo ng mangga. Kailangan natin ng paglalagyan. Hindi na siya nakipagtalo. Bagaman medyo mabigat at malaki ang bag. Ngayon, habang nakaupo sa bus, biglang naisip ni Maria na hindi niya tiningnan ang laman nito. Si Jose mismo ang nag-ayos nito. Habang siya ay nagbibihis. Ano ang nasa loob? Inabot niya ang zipper. Ngunit biglang umandar ang bus at naitulak siya paatras. Unti-unting napuno ng mga pasahero ang bus. Tumingin si Maria sa bintana, sa basang aspalto, sa mga sanaw na sumasalamin sa mga ilaw ng poste, sa mga taong nagmamadali sa kani-kanilang mga gawain. Lumingon siya para tingnan ang kanyang asawa. Nakaupo siya sa pinakalikuran, malapit sa emergency exit, at nakatingin sa kanyang telepono. Maputla ang kanyang mukha, tensyonado, at palagi siyang sumusulyap sa kanyang relo. Minsan, nagtama ang kanilang mga mata, at agad na umiwas ng tingin si Jose. Tumutok sa screen. Mayroong mali. Nararamdaman ito ni Maria sa buong niyang pagkatao. Sa bawat selula ng kanyang katawan. Ngunit hindi niya maintindihan kung ano iyon. Ang lahat ng maliliit na detalyeng ito ang usapan sa umaga. Ang kakaibang desisyon na sumama. Ang pagpupumilit sa bag. Ang pagpili ng upuan sa likuran ay bumubuo ng isang nakakatakot na larawan na takot siyang tingnan ng buo. Tumingin siya muli sa bintana. Pilit na iwinawaksi ang mga hindi magagandang isipan. Sa labas ng bintana, dumadaan ang mga pamilyar na kalye. Mga kulay abong gusali. Mga billboard. Lumakas ang ulan. Ang mga patak ay tumatama sa bubong ng bus. Monotono at nakakaantok. Isinandal ni Maria ang kanyang sentido sa malamig na salamin at ipinikit ang kanyang mga mata. 20 taon na magkasama. 20 taon nang magkasamang almusal, magkasamang pagdiriwang. Akala niya kilala niya si Jose, tulad ng pagkakakilala niya sa kanyang sarili. Alam niyang gusto niya ng kape, na walang asukal, at ayaw niya ng lugaw. Alam niyang takot siya sa matataas na lugar, at hindi niya matiis ang maingay na musika. Alam niyang minsan ay nagsasalita siya habang natutulog, bumubulong ng hindi maintindihan, at pagkatapos ay wala nang naaalala. Ngunit ngayon, habang tinitingnan ang maputlang at tensyonadong mukha sa salamin sa harap, bigla niyang napagtanto na nakatingin siya sa isang estranghero, sa isang taong marahil ay hindi niya tunay na kilala. Nakalagpas na ang bus sa hangganan ng lungsod at pumasok sa provincial highway. Medyo humina ang ulan, ngunit ang kalangitan ay nanatiling mababa, kulay abo, at mabigat, tulad ng isang basang kumot. Sa labas ng bintana, nagsimulang lumitaw ang mga bukirin na naani na may mga natitirang tangkay ng mais at mirasol. Ang mga bihirang puno sa gilid ng daan ay halos kalbo na, naglalagas ng kanilang mga huling dahon sa ilalim ng bugso ng hangin. Nakaupo si Maria, magkadikit ang mga kamay sa kanyang kandungan, at pilit na humihinga ng pantay. Ang pagkabalisa ay hindi nawala. Lalo pa itong lumakas, nang bumilis ang takbo ng bus. Sa unahan, alam niya, ay ang pababang daan mula sa burol. Matarik, palikuliko, na may mga biglaang kurbada. Palaging nagme-minor ang mga driver sa bahaging ito. Palagi, hindi niya agad napansin na may tumayo sa tabi ng kanyang upuan. Tinaas niya ang kanyang tingin at nakipagtagpo ng mata sa isang matandang babae na may madilim na alampay na may mga disenyo. Sa istasyon ng bus, nakita niya ito ng bahagya. Nakatayo ang babae sa di kalayuan, malapit sa isang tindahan ng diaryo. At tila may hinihintay. Noon, hindi siya pinansin ni Maria. Masyadong abala sa kanyang mga iniisip at sa kakaibang kilos ng kanyang asawa. Ngayon, ang babae ay nakatitig sa kanya, nang masinsinan na para bang may nakikita siyang hindi nakikita ng iba. "Maari ba, Hija?" Tanong niya. Itinuturo ang bakanting upuan sa tabi niya. Tumango si Maria. Bagaman karaniwan, ay ayaw niyang may umuupong estranghero sa tabi niya.
Mayroong isang bagay sa babaeng ito na hindi niya matanggihan. Isang uri ng mahinahong tiwala. Isang uri ng lakas na nagmumula sa kanya. Sa kabila ng kanyang edad at simpleng kasuotan, umupo ang babae. Maingat na inayos ang kanyang mahabang palda. Amoy halaman siya, marahil ay yerbabuena o tanglad. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan at nanahimik sandali, nakatingin ng diretso. Nanahimik din si Maria. Hindi alam kung ano ang sasabihin. At ayaw niya ring makipag-usap. Gusto niya lang umupo at tumingin sa bintana. Pilit na kinukumbinsi ang sarili. Na maayos ang lahat. Na nag-iimbento lang siya. Na walang masamang mangyayari. Dumaan pa ang bus sa isang hintuan. Pumasok ang dalawang lalaki na nakasuot ng mga damit pang trabaho. Umupo sa gitna ng bus. Inanunsyo ng driver ang susunod na hintuan. 3 hintuan pa bago ang pababang daan. Muling lumingon si Maria sa kanyang asawa. Nakaupo pa rin siya sa likuran, ngunit inilagay na niya ang kanyang telepono sa bulsa. Nakatingin na siya ngayon sa bintana, ngunit ang kanyang tingin ay hindi nakatuon sa tanawin, kundi sa loob ng kanyang sarili. Ang kanyang mga labi ay tahimik na gumagalaw, na para bang may binibilang siya o inuulit sa kanyang sarili. Ang mga daliri ng kanyang kanang kamay ay tumatambol sa kanyang tuhod sa isang nerbiyosong ritmo. Asawa mo? Biglang tanong ng babae sa tabi niya. Nagulat si Maria. Yung lalaki sa likod. Asawa mo ba yon? Opo. Hindi maintindihan ni Maria kung bakit kailangan itong malaman ng estranghera. Bakit po? Hindi sumagot ang babae. Muli siyang tumingin ng diretsyo, ngunit ngayon ay nagbago ang kanyang mukha. Lumalim ang mga kulubot. Dumilim ang mga mata. At may lumabas na butil ng pawis sa kanyang noo. Bagaman malamig sa loob ng bus. Hindi maganda. Bulong niya sa sarili. Ay, hindi maganda. Patawad po. Yumuko si Maria, pilit na dinirinig. Lumingon sa kanya ang babae, at nakita ni Maria sa kanyang mga mata ang isang bagay na nagdulot ng kilabot sa kanyang likod. Takot. Isang tunay na malalim na takot hindi para sa sarili, kundi para sa iba. Hija. Ang boses ng babae ay mahina ngunit matatag. Hindi ka maniniwala sa akin. Alam ko. Walang sino man ang naniniwala. Ngunit kailangan kong sabihin. Kailangan. Ano po ang sasabihin ninyo? Naramdaman ni Maria na nagsisimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hinawakan siya ng babae sa kamay. Ang kanyang mga daliri ay tuyo at mainit, na para bang may lagnat. Nakakakita ako ng mga bagay, sabi niya. Lagi kong nakikita, mula pa pagkabata. Nakakakita ang lola ko. Nakakakita rin ang nanay ko. At nakakakita rin ako. Hindi palagi, hindi araw-araw. Ngunit kapag malapit na ang panganib, malinaw kong nakikita. Tulad ng pagkakakita ko sa iyo ngayon. Gustong bawiin ni Maria ang kanyang kamay. Magsabi ng isang bagay na magalang at tumingin sa bintana. Maraming baliw sa mundo, ngunit may pumigil sa kanya. Marahil ang ekspresyon ng mukha ng babae masyadong seryoso, masyadong tapat para sa isang biro, o isang pagtatangkang manghingi ng pera. Ano po ang nakikita ninyo? Tanong niya, at ang sarili niyang boses ay parang hindi sa kanya. Hinigpitan ng babae ang pagkakahawak sa kanyang kamay. Dugo ang nakikita ko. Baluktot na metal, sigawan ang naririnig ko, at nakikita kita roon. Sa gitna ng lahat ng ito, kung mananatili ka sa bus na ito, Hija, hindi ka makakarating. Naririnig mo ba ako? Hindi ka makakarating, naramdaman ni Maria. Na parang nawawala ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa, bagaman siya ay nakaupo. Nag-ingay ang kanyang mga tainga. Lumabo ang kanyang paningin. Kalokohan ito. Isang malaking kalokohan. Isang hindi kilalang babae na nagsasabi ng mga walang katuturang bagay tungkol sa mga pangitain at dugo. At nakaupo siya rito. At nakikinig. Na parang isang tanga. Nagkakamali po kayo. Pilit niyang sinabi. Bus lang po ito. Isang ordinaryong bus. Walang mangyayari. Sana nga nagkakamali ako. Umiling ang babae. Sana nga. Ngunit hindi ako kailanman nagkakamali, Hija. Kailanman.
30 taon na ang nakalipas. Sinabi ko sa kapitbahay ko na huwag sumakay sa tren, hindi siya nakinig. Nadiskaril ang tren, 20 tao ang namatay. Kasama siya. 5 taon na ang nakalipas. Sinabi ko sa pamangkin ko na huwag pumunta sa construction site. Tinawanan niya ako. Bumagsak ang isang biga. 3 buwan siyang nasa ospital. Ayaw kitang takutin, Hija. Ngunit hindi ako maaaring manahimik kapag nakakakita ako ng ganito. Nanginginig ang mga kamay ni Maria. Naalala niya ang usapan sa umaga. Ang hindi sinasadyang narinig. Isang aksidente. Sinabi ni Jose ang tungkol sa isang aksidente. At ngayon itong babae. Bumaba ka sa susunod na hintuan. Naging mapilit ang boses ng babae, halos nagmamakaawa. Nakikiusap ako sa iyo. Bumaba ka. At huwag kang lilingon. Sumakay ka sa susunod na bus o magtaksi ka. Hindi mahalaga. Huwag ka lang manatili rito. Pero ang asawa ko. Nagsimula si Maria. May dumaan sa mga mata ng babae. Isang bagay na madilim. Mabigat. Ang asawa mo. Ibinaba niya ang kanyang boses hanggang sa maging bulong. Mas marami siyang alam kaysa sa sinasabi niya. Nakita ko ang kanyang mga kamay. Nakita ko kung paano kanya tinitingnan. At may nakita pa akong iba. Doon sa ilalim ng bus bago tayo sumakay. May ginagawa siya roon, Hija. Matagal siyang may ginagawa. Akala niya walang nakakakita. Pero nakita ko. Nahinto ang paghinga ni Maria. Ang mundo sa paligid niya ay tila bumagal. Ang mga tunog ay naging mahina, malayo. Naalala niya kung paano nagdahan-dahan si Jose malapit sa bus, kung paano siya sumulyap sa ilalim. Naalala niya ang kanyang maputlang mukha, ang mga nerbiyosong daliri na tumatambol sa kanyang tuhod. Naalala niya ang bag na ipinilit niyang dalhin. Imposible yan. Bulong niya. Asawa ko siya. 20 taon. Mahabang panahon ang 20 taon. Tumango ang babae. Nagbabago ang mga tao. O hindi nagbabago. Kundi, ipinapakita na lang sa wakas kung sino talaga sila. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa inyo, Hija. Hindi ko problema yan. Ngunit isa lang ang alam ko. Kung mananatili ka sa bus na ito, mamamatay ka. At hindi lang ikaw. Lumingon si Maria kay Jose. Nakatingin siya sa kanila. Nakatitig. Hindi inaalis ang tingin. At sa kanyang mga mata, ay mayroong isang bagay na hindi niya pa nakikita dati. Isang malamig na kalkulasyon, pag-aabang, at isang bagay na parang takot. Ngunit hindi para sa kanya, kundi para sa sarili. Nagtama ang kanilang mga mata, at agad na umiwas ng tingin si Jose. Masyadong mabilis, masyadong nerbiyoso. Susunod na hintuan. Sa loob ng 2 minuto, sabi ng babae, magpasya ka, Hija, hindi ako makakapagpasya para sa iyo. Nakaupo si Maria nang hindi gumagalaw. Nararamdaman ang pagtatalo ng 2 boses sa kanyang dibdib. Isang boses ng katwiran na nagsasabing lahat ng ito ay kalokohan, na hindi dapat maniwala sa isang hindi kilalang manghuhula, na nag-iimbento lang siya. Ang isa pa, mahina ngunit mapilit, ay nagpapaalala sa kanya tungkol sa usapan sa umaga, sa kakaibang kilos ng kanyang asawa, sa kanyang pagpupumilit sa bag, at sa upuan sa likuran. Nagsimulang magmenor ang bus. Sa labas ng bintana, lumitaw ang isang hintuan, isang konkretong silungan, isang bangko, ilang tao sa ilalim ng mga payong. Ngayon o hindi kailanman, halos hindi marinig ang boses ng babae. Magpasya ka, tumayo si Maria. Hindi sumusunod ang kanyang mga binti. Nanginginig ang kanyang mga tuhod, ngunit tumayo siya. Kinuha niya ang bag, ang mabigat na bag, at naglakad papunta sa labasan. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya kung paano natigilan si Jose, kung paano siya bahagyang tumayo mula sa kanyang upuan, na para bang may gusto siyang sabihin o gawin. Maria. Tawag niya. Saan ka pupunta? Hindi siya lumingon. Hindi siya makalingon. Kung lilingon siya, magbabago ang isip niya. Babalik sa kanyang upuan. Mananatili. At ang boses sa loob niya ang mahina.
Mapilit na boses ay sumisigaw sa kanya. Umalis ka! Umalis ka! Umalis ka! Masama ang pakiramdam ko, sabi niya nang hindi lumilingon. Nahihilo ako. Sasakay na lang ako sa susunod, pero paano nagsimula si Jose? Ngunit bumukas na ang mga pinto, at humakbang si Maria, sa basang aspalto. Sumunod sa kanya ang babaeng may alampay. Sumara ang mga pinto na may sumitsit na tunog, at umalis ang bus. Iniwan sila sa isang walang taong hintuan. Sa ilalim ng ambon, nakatayo si Maria, tinitingnan ang papalayong bus, at hindi maintindihan kung ano ang kanyang ginawa. Iniwan niya ang kanyang asawa, naniwala sa isang baliw, o iniligtas ang kanyang buhay. Tama ang ginawa mo, Hija. Tumayo ang babae sa tabi niya. Tama ang ginawa mo. Paano kung nagkamali kayo? Nanginginig ang boses ni Maria. Paano kung walang mangyari? Paano ko ito ipapaliwanag sa kanya? Hindi sumagot ang babae. Nakatingin siya sa daan, kung saan pumunta ang bus. Ang kanyang mga labi ay tahimik na gumagalaw, na para bang nagdarasal siya o nagbibilang. Lumipas ang 1 minuto, marahil 2. Nakatayo si Maria sa ilalim ng silungan, yakap-yakap ang bag, at pakiramdam niya ay isa siyang ganap na tanga. Ngayon, darating ang bus sa kanilang lugar. Bababa si Jose, at kailangan niyang ipaliwanag ang kanyang kakaibang kilos. Ano ang sasabihin niya? Na naniwala siya sa isang manghuhula, na natakot siya sa sarili niyang mga imahinasyon. Binuksan na niya ang kanyang bibig para sabihin sa babae ang lahat ng iniisip niya tungkol sa kanya. Nang marinig niya ang isang tunog. Malayo ngunit malinaw ang tunog ng isang sirena. Pagkatapos ay isa pa. Ano yon? Bulong niya. Hindi sumasagot ang babae. Nakatingin pa rin siya sa daan. At ang kanyang mukha ay hindi gumagalaw. Parang isang maskara. Mula sa liko, lumitaw ang isang sasakyan ng pulis na may mga kumikislap na ilaw. Sumunod ang isa pa. Mabilis silang tumatakbo sa highway, papunta sa direksyon kung saan pumunta ang bus. Naramdaman ni Maria na nanghihina ang kanyang mga binti. Kumapit siya sa poste ng silungan para hindi matumba. Anong nangyari doon? Naging paos ang kanyang boses. Anong nangyari? Hindi ko alam. Mahinang sagot ng babae. Ngunit sa tingin ko'y, malalaman din natin sa lalong madaling panahon. Bigla siyang lumingon at mabilis na naglakad pabalik sa direksyon kung saan sila nanggaling, patungo sa isa pang sasakyan ng pulis na humihinto sa gilid ng daan. Sandali! Tumakbo si Maria sa kanya. Saan kayo pupunta? Hindi sumagot ang babae. Lumapit siya sa sasakyan ng pulis at kumatok sa bintana. Bumaba ang salamin at nakita ni Maria ang isang batang opisyal na may pagod na mukha. Anong problema, Nay? Tanong niya. Anak. Matatag at kalmado ang boses ng babae. May bus dyan sa unahan. Isang pampasaherong bus. Kailangan ninyong pigilan agad. May isang tao roon. May ginawa siya sa preno. Nakita ko mismo kung paano siya kumilos sa ilalim ng bus, bago pa man kami sumakay. Ang mga kamay niya ay puno ng itim na bagay, parang langis. Kumunot ang noo ng opisyal. Sigurado po ba kayo? Sigurado. Anak. Kasing sigurado ng pagkakatayo ko sa harap mo ngayon. Pigilan ninyo ang bus, bago mahuli ang lahat. Malapit na ang pababang daan. Matarik, kung mawalan ng preno. Hindi niya natapos ang sasabihin. Kinuha na ng opisyal ang kanyang radyo. May sinabing mabilis. Binanggit ang mga numero at coordinate. Nakatayo si Maria sa tabi at nararamdaman kung paano gumuho ang mundo sa paligid niya. Lahat ng pinaniniwalaan niya sa loob ng 20 taon. Lahat ng itinuring niyang buhay niya. Lahat ay naging kasinungalingan. Isang nakakatakot. Isang halimaw na kasinungalingan. Biglang naging napakabigat ng bag. Ibinaba niya ito sa lupa. At walang kamalay-malay na binuksan ang zipper. Sa loob ay may mga ordinaryong bagay. Pitaka. Mga susi ng bahay bakasyunan. Isang bote ng tubig. Isang supot ng mga sandwich. At isang bagay pa. Nakabalot sa isang basahan sa pinakailalim. Kinuha ni Maria ang balutan na may nanginginig na mga kamay. Binuksan ito at naramdaman na parang may naputol sa loob niya. Sa basahan
ay may isang kasangkapan, isang uri ng espesyal na wrench na hindi niya pa nakikita dati. At mga guwantes. Mga guwantes na pangtrabaho. Puno ng madilim, malangis na mantsa, ito. Hindi niya masabi ang mga salita. Ito. Siya ang naglagay. Siya. Lumapit sa kanya ang babaeng may alampay. At dahan-dahang kinuha ang balutan mula sa kanyang mga kamay. Anak! Tawag niya sa opisyal. Tingnan mo ito. Sa tingin ko'y magagamit mo ito. Lumabas ng sasakyan ang pulis at lumapit sa kanila. Bata, mga 30 anyos, na may matatalas na kulay abong mata at maikling gupit na buhok. Sa kanyang jacket, kumikinang ang isang tsapa. Senior Sergeant De La Cruz. Automatikong binasa ni Maria. Bagaman lumalabo ang mga letra sa harap ng kanyang mga mata. Anong meron dito? Tiningnan niya ang balutan sa mga kamay ng babae, pagkatapos ay si Maria. Bag ninyo po ba ito? Tumango si Maria. Hindi siya makapagsalita. Parang may pumipiga sa kanyang lalamunan. Nakita ko ito sa ilalim. Inabot ng babae sa kanya ang basahan na may kasangkapan at mga guwantes. Hindi niya alam na nandoon yan. Ang asawa niya ang nag-ayos ng bag kaninang umaga. Kumunot ang noo ng opisyal. Sinusuri ang nahanap. Pagkatapos ay tiningnan niya si Maria ng matagal. Isang mapanuring tingin. Ang asawa ninyo. Yung naiwan sa bus? Muling tumango si Maria. Umaagos ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Ngunit hindi niya ito napapansin. Nag-ingay ang radyo sa balikat ng opisyal. At sa gitna ng static, ay maririnig ang isang boses. Tango, tre, tango, tre. Acknowledged. Nahinto na ang bus sa kilometer 42. Maayos ang lahat. Ligtas ang mga pasahero. Naghihintay ng mga utos. Itinaas ni De La Cruz ang radyo sa kanyang bibig. Received. Huwag paalisin ang sinuman. Bigyan ng espesyal na pansin ang lalaki sa likuran. Papunta na ako. Lumingon siya sa mga babae. Sumakay kayo sa sasakyan. Pareho. Gustong tumutol ni Maria. Hindi siya kriminal. Biktima siya. Wala siyang ginawa. Ngunit ang kanyang mga paa mismo ang nagdala sa kanya sa sasakyan. Umupo sa tabi niya ang babaeng may alampay. At ang kanyang kamay tuyo mainit ay natagpuan ng palad ni Maria at hinigpitan ng pagkakahawak. Ang simpleng kilos na ito, sa hindi malamang dahilan, ay nakatulong. Naramdaman ni Maria na lumuwag ang bakal, na pumipiga sa kanyang dibdib. Hindi siya nag-iisa. May kasama siya, may nakakaintindi, may naniniwala sa kanya. Mabilis na umalis ang sasakyan. At pagkatapos ng ilang minuto, nasa kilometer 42 na sila. Nakatayo ang bus sa gilid ng daan. Pumasok sa isang daan ng lupa bago pa man magsimula ang pababang daan. Alam ni Maria ang lugar na ito. Mula rito, biglang bumababa ang daan, palikuliko sa pagitan ng mga burol. At sa bawat kurbada, nagme-minor ang mga driver dahil ang mga harang dito ay marupok. At sa ibaba, sa bangin, ay kinakalawang na ang mga labi ng hindi iisang sasakyan na hindi nakaliko. Sa paligid ng bus ay mayroon ng ilang sasakyan ng pulis. Ang mga pasahero ay nakatayo sa isang grupo sa gilid ng daan na lilito. Takot, hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Isang batang ina ang yakap-yakap ang kanyang anak. Umiiyak ang bata. Isang matandang lalaki na may tungkod ay nakaupo sa isang bato. Humihinga ng mabigat. Dalawang lalaki na nakasuot ng damit pang trabaho ay naninigarilyo sa di kalayuan. Nag-uusap ng mahina. Wala si Jose sa kanila. Bumaba si Maria ng sasakyan na may nanginginig na mga tuhod. Hinahanap niya si Jose at takot siyang makita ito. Ano ang sasabihin niya sa kanya? Ano ang sasabihin niya sa kanya? Paano sila magtitinginan sa mata pagkatapos ng lahat ng ito? Maria Reyes? Lumapit sa kanya ang isa pang opisyal, mas matanda, na may mga ranggo ng kapitan. Tumango siya. Sumama po kayo sa amin. Kailangan po naming magtanong ng ilang bagay. Dinala siya sa isa sa mga sasakyan, pinaupo sa likuran. May nagdala ng isang plastik na baso ng tubig. Ininom niya ito ng walang kamalay-malay, hindi nalalasahan.
Sunod-sunod ang mga tanong. Kailan nila binili ng asawa niya ang bahay bakasyunan? Kaninong pangalan ito nakarehistro? Ano ang kanilang relasyon? May napansin ba siyang kakaiba sa kilos ng kanyang asawa? Sumasagot si Maria na parang isang robot. Ang kanyang boses ay nagmumula sa malayo, na para bang pag-aari ng ibang tao. At pagkatapos, ay nakita niya si Jose. Dinala siya sa isang sasakyan ng pulis ng 2 opisyal, mahigpit na hawak sa braso. Walang posas, ngunit mukha pa rin siyang isang arestado Kuba. Maputla, na may parang patay na tingin. Hindi siya lumaban, hindi sumigaw, hindi nagtangkang magpaliwanag. Naglakad lang, nakatingin sa kanyang mga paa. Nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Maria sa kanyang tingin ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi galit, hindi takot, hindi pagsisisi, kawalan, isang ganap na patay na kawalan. Na para bang may nasunog sa loob niya. Maria, sabi niya, at ang kanyang boses ay paos. Hindi sa kanya. Ako. Hindi niya natapos. Itinulak siya ng mga opisyal papunta sa sasakyan. Binuksan ang pinto. Pinaupo sa likuran. Sumara ang pinto at hindi na niya nakita ang kanyang mukha. Tanging ang silweta sa likod ng tinted na salamin. Ginang Reyes. Muling tumayo sa tabi niya ang kapitan. May kailangan po kayong tingnan. Kung kaya ninyo. Siyempre, tumango siya. Bagaman hindi siya sigurado kung mayroon pa siyang kakayahan. Dinala siya sa bus. Sa tabi nito ay nagtatrabaho na ang isang mekaniko. Isang matandang lalaki na may langis na overalls. May puting bigote at malalaking kalyo sa mga kamay. Nakahiga siya sa lupa, tinututukan ng flashlight ang isang bagay sa ilalim. At ang kanyang mukha ay madilim. Diyos ko po! Bulong niya sa sarili. Sino ang makakaisip ng ganito? Anong meron, Mang Lito? Tanong ng kapitan. Bumangon ang mekaniko mula sa ilalim ng bus. Umuungol at pinapagpag ang kanyang mga tuhod. Tumingin siya kay Maria. Pagkatapos ay sa kapitan. Sasabihin ko ba sa harap niya? Asawa po siya ng suspek at tila potensyal na biktima. Kailangan niyang malaman. Huminga ng malalim si Mang Lito at kinamot ang kanyang batok. Sira ang sistema ng preno. Pero hindi basta-basta. May isip ang pagkakagawa. Sasabihin kong hiniwa ang hose para unti-unting maubos ang likido sa patag na daan. At sa mababang bilis, halos normal ang takbo ng preno. Ngunit kapag nagsimulang magpreno, nang bigla o may karga, wala na. Bumabagsak ang presyon. Lumulubog ang pedal, at ang sasakyan ay tumatakbo ng walang kontrol. Itinuro niya ang pababang daan. Nakikita ninyo ang likong iyon? Mga 42 degree ang tarik niyan. Baka higit pa. Magsisimulang magpreno ang driver. Pero wala ng preno. Lilipad siya sa daan sa unang liko pa lang. May bangin doon sa ibaba. Mga 15 metro ang lalim. Puno ang bus. Mga 20 na tao. Umiling siya. Ayaw ko nang isipin kung ano ang mangyayari. Nanghina ang mga tuhod ni Maria. Nakuha siya ng kapitan sa siko at pinaupo sa hagdanan ng bus. Huminga po kayo ng malalim, sabi niya. Ganyan nga. Isa pa. Huminga siya. Tulad ng sinabi niya. Ngunit ayaw pumasok ng hangin sa kanyang mga baga. Sa kanyang isipan ay ang larawan ng isang bus na tumatakbo sa paliku-likong daan. Nang walang preno, ang sigawan ng mga pasahero, ang pagtama sa mga puno o bato sa ibaba, ang baluktot na metal, ang dugo, ang mismong dugo na sinabi ng babaeng may alampay. At ang asawa ko, bulong niya. Nasa bus din siya. Anong gusto niyang mangyari? Nagkatinginan ang kapitan at ang mekaniko. Ika-4 na hintuan, sabi niya. Iyon ang huli niyang hintuan bago ang pababang daan. Ayon sa aming impormasyon, plano niyang bumaba roon. Sasabihing masama ang pakiramdam niya o kung ano paman. Mula roon, may 3 kilometro pa, bago ang pababang daan. Magkakaroon siya ng sapat na oras para lumayo sa ligtas na distansya. Ipinikit ni Maria ang kanyang mga mata. Kaya lahat ay planado. Bawat detalye, bawat hakbang. Plano niyang bumaba ng maaga. Iwan siya sa bus
na ilang minuto lang ay babagsak sa bundok. At pagkatapos umuwi. Magkunwaring nagluluksa. Makuha ang mana. Ang bahay bakasyunan. Bulong niya. Dahil sa bahay bakasyunan, alam po namin, tumango ang kapitan. Nasa pangalan ninyo po ang ari-arian, tama? Pera mula sa pagbebenta ng apartment ng inyong ina. Opo. Kung namatay po kayo, siya, bilang lehitimong asawa, ang magmamana ng ari-arian. Ngunit hindi lang iyan. Sumenyas ang kapitan sa isa sa mga opisyal at nagdala ito ng isang transparent na bag na may mga gamit ang mismong kasangkapan at mga guwantes mula sa bag ni Maria. Hindi pa nagbibigay ng konklusyon ang mga eksperto, ngunit sa paunang pagsusuri, ang mga guwantes ay may parehong likido ng preno na tumutulo mula sa bus. Ang kasangkapan ay angkop para sa pag-aayos ng sistema ng preno ng mismong modelong ito, at lahat ng ito ay nasa inyong bag. Tiningnan ni Maria ang bag at hindi makapaniwala. Gusto niya akong iset up. Mukhang ganoon nga po. Kung namatay kayo, ang mga ebidensya ay tuturo sa inyo. Sabotahe na ginawa ng isang babaeng wala sa katinuan na nagpasya na magpakamatay at isama ang mga inosenteng tao. At kung nakaligtas kayo ng himala, aakusahan kayo ng mass murder. Malinis siya sa anumang kaso. Ang mundo sa paligid ni Maria ay umikot at lumabo. 20 taon. 20 taon siyang nabuhay, kasama ang isang taong may kakayahang gumawa ng ganoon. 20 taon siyang nakasama sa kama, naghanda ng kanyang almusal, naglaba ng kanyang mga damit. At sa buong panahong iyon, siya. Sino siya? Sino ang minahal niya sa lahat ng mga taong iyon? May nahanap pa po kami. Patuloy ng kapitan. Sa kanyang telepono, may pag-uusap siya sa isang kaibigan. Pinag-usapan niya ang plano. Ilang linggo na ang nakalipas. Nagtanong siya tungkol sa sistema ng preno, kung paano ito gawing parang isang aksidente. Nandoon din ang tungkol sa bag, at kung saan siya bababa. Lahat ay nakadokumento. Biglang tumawa si Maria. Ang tawa ay histerikal, nakakatakot, mas parang isang pag-iyak. Tanga siya, sabi niya sa gitna ng tawa. Diyos ko, napakatanga niya. Lahat ng ito dahil sa isang bahay bakasyunan, dahil sa isang kahoy na bahay na may puno ng mangga. Nanahimik ang kapitan. Hinahayaan siyang umiyak, ang tawa ay naging luha. Ang luha ay naging tahimik na paghikbi. At pagkatapos ay nakaupo na lang siya, nakatitig sa isang punto, at pakiramdam niya ay ganap siyang walang laman. Lumapit sa kanila ang babaeng may alampay. May dala siyang 2 tasa, tunay na mga tasang porselana. Hindi malaman kung saan nanggaling sa gitna ng highway. Tsaa, sabi niya, inaabot ang isa kay Maria. May yerba buena at pulot. Inumin mo. Hija, gagaan ang pakiramdam mo. Kinuha ni Maria ang tasa at niyakap ito ng kanyang mga palad. Pinapainit ang kanyang nanlalamig na mga daliri. Ang tsaa ay amoy tulad ng sa bahay ng kanyang lola. Noong bata pa siya, mga halaman, pulot, isang bagay na mainit at ligtas. Iniligtas ninyo ang buhay ko. Mahina niyang sabi. Hindi ko alam kung paano kayo pasasalamatan. Umupo sa tabi niya ang babae. Ako si Remedios. Hindi ako manghuhula. Kung iyon ang iniisip mo. Dating nurse ako. 40 taon sa surgery. Bago magretiro. Itinaas ni Maria ang kanyang nagtatakang mga mata. Ngunit sabi ninyo, tungkol sa pangitain, sa dugo, ngumiti si Aling Remedios. At ang mga kulubot sa kanyang mukha ay nabuo sa isang mabait, medyo malungkot na ngiti. Sinabi ko. At hindi ako nagsinungaling. Ngunit hindi ito mahika. Hija. Ito ay pagmamasid. 40 taon sa surgery. Matututo kang magbasa ng mga tao na parang mga libro. Napansin ko ang asawa mo sa istasyon pa lang. Palakad-lakad siya malapit sa bus. Palingalinga. Kinakabahan. At pagkatapos ay umupo siya malapit sa likurang gulong, na para bang nagtatali ng sintas. Ngunit maayos naman ang kanyang mga sapatos. Tiningnan ko, at ang kanyang mga kamay, pagkatapos ay may madilim, malangis na bagay. Pinunasan niya ito sa kanyang pantalon,
Akala niya'y hindi mapapansin. Humigop siya ng tsaa at nagpatuloy. At nang sumakay tayo sa bus, pinagmasdan ko siya. Nakita ko kung paano kanya tinitingnan, kung paano siya sumusulyap sa relo, kung paano siya kinakabahan kapag nagmemenor ang bus, at kinakalkula niya ang hintuan. Nabasa ko sa kanyang mga labi, binubulong niya ang mga numero. 4. Ika-4 na hintuan. Ngunit sinabi ninyo ang tungkol sa pangitain. Paano ka maniniwala sa akin kung hindi? Nagkibit balikat si Aling Remedios. Kung lumapit ako at sinabing, "Bumaba ka, may masamang balak ang asawa mo." Iisipin mong baliw ako at mananatili ka. Ngunit sa ganitong paraan, mas madaling maniwala ang mga tao sa misteryo kaysa sa mga katotohanan, lalo na kung tungkol sa mga mahal sa buhay. Mas madaling maniwala sa isang hula ng tadhana kaysa sa katotohanang ang taong kasama mo sa loob ng 20 taon ay gusto kang patayin. Nanahimik si Maria. May mapait na katotohanan sa mga salita ni Aling Remedios. Totoong hindi siya maniniwala, ipagwawalang bahala niya ito. Iisipin na nakikialam ang estrangherang babae sa hindi niya problema at mananatili sa bus. At pagkatapos ng kalahating oras, "Salamat," bulong niya. "Salamat po at hindi kayo nagwalang bahala." Tinakpan ni Aling Remedios ang kanyang kamay. "Hindi ko kayang magwalang bahala, Hija. Masyadong maraming tao sa bus na iyon, 25 tao, at yung batang lalaki kasama ang kanyang ina. Hindi ko kaya." Nanahimik sila, pinagmamasdan ang mga pulis na nagtatrabaho sa paligid ng bus. Muling pumasok sa ilalim ang mekaniko, kumukuha ng mga litrato, nagdidikta sa isang katulong. Sinimulan ng ihatid ang mga pasahero. Dumating ang isa pang bus. Isang ordinaryong pampasaherong bus. At nagsiupuan ang mga tao. Hindi pa rin lubos na naiintindihan kung ano ang nangyari at kung saan sila nailigtas. Dumaan ang batang ina kasama ang kanyang anak. Hindi na umiiyak ang bata. Hawak niya ang kamay ng kanyang ina. At tumitingin sa paligid na may malalaking, mausisang mga mata. Nang mapantayan niya si Maria, bigla siyang huminto at seryosong tumingin sa kanya. "Tita, huwag na po kayong umiyak," sabi niya. "Ayos na po ang lahat. Iniligtas na po tayo ng mga pulis." Hinila siya ng kanyang ina, humihingi ng paumanhin sa pamamagitan ng tingin. Ngunit ngumiti si Maria sa bata sa gitna ng kanyang mga luha. "Salamat," sabi niya. "Tama ka. Ayos na ang lahat." Tumango ang bata, na para bang ito ay isang bagay na natural, at nagpatuloy sa paglakad. Mahigpit na nakahawak sa kamay ng kanyang ina. Tiningnan sila ni Maria habang papalayo, at naisip na ang batang ito ay maaaring namatay ngayon. Siya at ang kanyang ina, at ang matandang lalaki na may tungkod, at ang 2 manggagawa, at lahat ng iba pa, 25 tao. Bawat isa ay may mga pamilya, kaibigan, mga plano sa buhay, at lahat ng ito ay muntik nang maputol dahil sa kasakiman ng isang tao. Dahil sa isang kahoy na bahay na may puno ng mangga at 600 metro kwadradong lupa, Ginang Reyes. Muling lumapit sa kanya ang kapitan. "Kailangan po namin ang inyong opisyal na salaysay. Maaari po ba kayong sumama sa amin sa istasyon?" Tumango siya at tumayo. Nanginginig pa rin ang kanyang mga binti. Ngunit kaya na niyang tumayo. "Aling Remedios." Lumingon siya sa babae. "Kayo rin po?" "Sasama ako sa iyo, Hija. Hindi kita iiwan." Sumakay sila sa sasakyan ng pulis ng magkasama. Sa likurang upuan, tulad ng 2 magkaibigan. Hindi tulad ng 2 estranghera, na nagkita ilang oras lang ang nakalipas sa isang bus. Tumingin si Maria sa bintana, sa mga dumadaang bukirin, sa kulay abong kalangitan, sa mga bihirang patak ng ulan, na gumagapang sa salamin. Gumuho ang mundo sa paligid niya. Ngunit buhay pa rin siya. At iyon ang pinakamahalaga. Sa istasyon ng pulis, ilang oras ang ginugol ni Maria. Pinaupo siya sa isang maliit na opisina, na may mga pader na kulay gobyerno, at mga sira-sirang upuan. Dinalhan siya ng isa pang tasa ng tsaa at isang sandwich, na hindi niya makain. Ang investigador. Isang hindi na batang babae, na may pagod na mga mata,
at buhok na nakatali sa isang mahigpit na bon, ay nagtanong ng mahinahon. Walang pilitan, binibigyan siya ng oras na mag-isip at mag-ipon ng lakas. Ikinuwento ni Maria ang lahat. Tungkol sa pagbili ng bahay bakasyunan, sa pera mula sa apartment ng kanyang ina, sa kung paano nagbago si Jose, pagkatapos ng pag-aayos ng mga dokumento, sa narinig na usapan sa umaga, sa kakaibang kilos ng kanyang asawa sa araw ng biyahe, sa kanyang pagpupumilit sa bag, at sa pagpili ng upuan sa bus. Ilang beses na pumiyok ang kanyang boses. Ngunit pinilit niyang magpatuloy. Mahalaga ito. Kailangan ito. Para matapos na ang lahat. Nagbigay ng testimonya si Aling Remedios sa kabilang opisina. Pagkatapos ay pinagsama sila, inihambing ang mga detalye, pinapirma sa mga ulat, lahat ay parang isang panaginip, mga mukha, mga boses, mga papel na may mga selyo. Pumirma si Maria kung saan sinabi. Sumagot sa mga tanong, tumango sa mga tamang pagkakataon. Walang laman at malamig sa loob niya, na para bang may nagpatay ng lahat ng kanyang damdamin para siya ay makakilos. Nang matapos ang mga formalidad, sumandal ang investigador sa kanyang upuan at tiningnan si Maria ng matagal, isang nagmamalasakit na tingin. Mayroon po ba kayong matutuluyan ngayon? Tanong niya. Marahil ay ayaw ninyong umuwi. Umiling si Maria. Umuwi sa apartment kung saan sila nanirahan ni Jose sa loob ng maraming taon, kung saan bawat bagay ay nagpapaalala sa kanya. Hindi niya kaya. Hindi ngayon. Marahil hindi kailanman. May kwarto ako. Biglang sabi ni Aling Remedios. Maliit lang, pero malinis. Doon ka muna magpalipas ng gabi. At bukas, ay magpasya ka kung ano ang gagawin mo. Gustong tumanggi ni Maria. Masyado na siyang maraming utang na loob sa babaeng ito. Ngunit wala na siyang lakas na makipagtalo. Tumango na lang siya at hinayaan ang sarili na dalhin palabas ng istasyon, isakay sa taxi. Ihatid sa isang lumang 5 palapag na gusali sa labas ng lungsod. Ang apartment ni Aling Remedios ay maliit, ngunit maginhawa. Puno ng mga bulaklak sa mga bintana, sa mga estante. Kahit sa ibabaw ng ref ay may isang paso ng gumamela. Amoy halaman din, tulad ng may-ari mismo. Yerba buena, tanglad, at isang bagay pa na pamilyar. Sa mga dingding ay may mga lumang litrato sa mga kahoy na kuwadro. May mga bordadong panyo sa ibabaw ng aparador. At sa isang sulok ay tahimik na tumitiktak ang isang orasan na may kuku. Huwag kang mahiya. Itinuro ni Aling Remedios ang sofa na may takip na may checkered na disenyo. Magtitimpla ako ng tsaa at maghahanda ng makakain. Buong araw ka nang hindi kumakain ng maayos. Umupo si Maria sa sofa at lumingalinga. Ibang-iba ito sa apartment nila ni Jose Moderno. May mga nakaistilong kasangkapan at minimalistang disenyo na gustong-gusto niya. Dito ay makaluma, simple, ngunit may tunay na init tulad ng sa bahay ng kanyang lola sa probinsya kung saan nagbabakasyon si Maria noong bata pa siya. Bumalik si Aling Remedios na may dalang tray tsaa sa isang malaking takure, isang plato ng mga homemade na empanada, pulot sa isang garapon. Umupo siya sa tapat sa isang lumang silya na may mga gasgas na braso at nagsimulang magsali ng tsaa. Kainin mo, sabi niya, empanada na may repolyo. Ako mismo ang nagluto kahapon. At huwag ka munang mag-isip ng kahit ano. Bukas ka na mag-isip. Ngayon ay magpahinga ka. Kumuha si Maria ng empanada at kumagat. Masarap ito. Malambot ang masa, makatas ang palaman, na may bahagyang asim ng atsara. Bigla niyang napagtanto na talagang gutom siya, at kumain siya ng isang empanada. Pagkatapos ay pangalawa, pagkatapos ay pangatlo. Tinitingnan siya ni Aling Remedios na may tahimik na ngiti at nagdaragdag ng tsaa. Ayan, mabuti, sabi niya. Tama yan. Alam ng katawan kung ano ang kailangan nito. Nang mabusog si Maria, sumandal siya sa sofa at tiningnan ang may-ari ng bahay. Aling Remedios, sabi niya, magkwento po kayo tungkol sa sarili ninyo. Sabi ninyo po'y dating nurse kayo. Tumango ang babae, at sa kanyang mga mata ay lumitaw ang isang espesyal na liwanag na mayroon ang mga tao kapag may naaalala silang mahalaga.
40 taon sa surgery. Nagsimula pa lang akong dalaga. Pagkatapos ng kolehiyo, operating room nurse. Alam mo ba kung ano yon? Yung nakatayo ka sa tabi ng siruhano. Nang ilang oras, inaabot ang mga instrumento. Sinusubaybayan ang bawat kilos niya. Natututong magbasa ng mga tao sa pamamagitan ng kanilang mga mata, mga kamay, paghinga, doon. Sa operating room, hindi ka maaaring magkamali. Isang maling kilos. At ang tao sa mesa ay maaaring mamatay. Nanahimik siya, nakatingin sa nakaraan. Marami na akong nakita sa mga taong iyon. Mabuti at masama. Nakita ko kung paano namamatay ang mga tao at kung paano sila ipinapanganak. Nakita ko kung paano nagliligtas ang pag-ibig, kung saan walang magawa ang medisina, at kung paano pumapatay ang puot. Mas mabilis kaysa sa anumang sakit. Natuto akong mapansin ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Hindi dahil espesyal ako, kundi dahil ganoon ang trabaho ko. At ang pamilya po? Maingat na tanong ni Maria. Mayroon po ba kayo? Umiling si Aling Remedios. May asawa ako dati. Mabuting tao. Isang doktor. Magkasama kaming nagtatrabaho. Namatay siya 15 taon na ang nakalipas. Puso, hindi kami biniyayaan ng Diyos ng mga anak. Kaya mag-isa na lang akong nabubuhay kasama ang aking mga bulaklak at pusa. May pusa ako. Si Muning. Namatay din noong nakaraang taon. Matanda na. 18 taon siyang nabuhay. Sa kanyang boses, walang awa sa sarili. Tanging isang tahimik na kalungkutan at pagtanggap. At kanina po sa bus, saan po kayo pupunta? Tanong ni Maria. Sa kaibigan ko sa baryo. Kaarawan niya bukas, 75 taon. Gusto kong pumunta ng maaga para tumulong sa paghahanda. Pero heto, tingnan mo ang nangyari. Naramdaman ni Maria ang isang kirot ng pagkakasala. Pasensya na po. Dahil sa akin, hindi kayo nakarating. At itong mga testimonya, at ang pulisya, kalokohan. Iwinagayway ni Aling Remedios ang kanyang kamay. Tumawag ako sa kanya. Ipinaliwanag ko. Naintindihan niya lahat. Bukas na lang ako pupunta. Aabot pa ako. At ngayon? Ngayon, narito ako kung saan ako dapat. Sa tabi mo. Nanahimik sila. Nagdidilim na sa labas. At ang ilaw ng poste sa kalye ay nagbibigay ng dilaw na anino sa dingding. Tumunog ang orasan na may kuku ng 8 beses. Aling Remedios, nagsalita si Maria ng mahina. Halos bulong. Sa tingin ninyo po, bakit niya ginawa iyon? 20 taon po kaming magkasama. 20 taon. Sa buong panahong iyon, kinamumuhian ba niya ako? O nagkukunwari lang? O, hindi niya matapos. Muling namuo ang mga luha sa kanyang mga mata. At tinakpan niya ang kanyang mukha ng mga kamay. Lumipat si Aling Remedios sa tabi niya sa sofa at inakbayan siya. Hindi ko iniisip na kinamumuhian ka niya, Hija. Malamang, minahal ka pa nga niya sa sarili niyang paraan. Sa abot ng kanyang makakaya. Ngunit may mga tao na may sirang bagay sa loob. Isang bagay na mahalaga. Na nagbibigay daan sa kanila. Na makilala ang pagkakaiba ng sa kanila. At sa iba, pag-ibig mula sa pag-aari. Para sa mga ganoong tao, ang isang mahal sa buhay ay hindi isang tao, kundi isang bagay. At ang isang bagay ay maaaring gamitin, maaaring itapon, kapag nagsawa na. Maaari pang ang sirain kung nakakahadlang ito sa pagkuha ng ibang bagay. Itinaas ni Maria ang kanyang umiiyak na mukha. Ngunit ang bahay bakasyunan, bahay lang naman yon. Isang kahoy na bahay, na may lote. Ganoon ba kahalaga ang buhay ng isang tao? Ang buhay ng 25 tao? Para sa iyo? Hindi. Ngunit para sa kanya? Huminga ng malalim si Aling Remedios. Para sa kanya, hindi ito isang bahay bakasyunan. Ito ay isang insulto. Naglakas loob kang mag-iwan ng isang bagay para sa iyong sarili. Isang bagay na itinuturing niyang kanya sa karapatan. Naglakas loob kang hindi magtiwala sa kanya ng lubusan. At iyon ang hindi niya mapatawad sa iyo. Nanahimik si Maria,
Pinag-iisipan ang kanyang mga salita. May nakakatakot na lohika sa mga ito. Naalala niya kung paano nagbabago ang mukha ni Jose. Sa tuwing binabanggit niya na ang bahay bakasyunan ay nakapangalan sa kanya. Kung paano niya sinabi noon, "Gawin mo ang gusto mo. Pera mo naman yan." Kung gaano kapoot ang tingin niya sa kanya sa mga sandaling iyon. Akala niya'y sama ng loob lang. Iyon pala'y galit ng isang may-ari na inagawan ng itinuturing niyang kanya. "Ano po ang gagawin ko ngayon?" tanong niya. "Paano ako mabubuhay? Wala na akong natira. Ang buong buhay ko ay isang kasinungalingan." Hinawakan ni Aling Remedios ang kanyang mga kamay. "Hindi totoo yan, Hija. May natira sa iyo na pinakamahalaga. Ikaw mismo buhay, malusog, at sa hinaharap. Marami pang taon. Maraming pagkakataon. Oo, magiging mahirap. Oo, kailangan mong magsimula muli. Ngunit kakayanin mo. Nakikita ko sa iyo ang lakas. Isang tunay na lakas. Nakalimutan mo lang ito sa loob ng 20 taon na iyon. Ngunit hindi ito nawala." Bahagyang ngumiti si Maria. "Talaga po bang iniisip ninyo yan? Alam ko. 40 taon sa surgery. Tandaan mo. Natuto akong makita kung sino ang sumusuko at kung sino ang lumalaban. Isa ka sa mga lumalaban." Noong gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, mahimbing na nakatulog si Maria. Marahil dahil sa pagod. Marahil dahil sa tiyaang gubat na inihanda ni Aling Remedios para sa kanya bago matulog. O marahil dahil may kasama siyang isang taong hindi naghahangad ng masama sa kanya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, pakiramdam niya'y ligtas siya. Kinaumagahan, ginising siya ng isang tawag sa telepono. Ikinuwento niya ang lahat, kung paano niya pinlano ang aksidente, kung paano niya pinag-aralan ang sistema ng preno, kung paano niya pinili ang araw at ruta, kung paano siya bababa sa ika-4 na hintuan at maghihintay ng balita tungkol sa sakuna sa isang ligtas na lugar, kung paano niya inilagay ang mga ebidensya sa bag ng kanyang asawa para kung sakali ay ituro ang hinala sa kanya. Sabi niya, hindi niya gustong patayin ang ibang mga pasahero. Ang boses ng investigador ay tuyo, propesyonal. Sabi niya, ikaw lang ang iniisip niya. Na ang iba ay collateral damage lang. Nasuklam si Maria. Collateral damage. 25 tao, isang batang ina, kasama ang kanyang anak. Isang matandang lalaki, na may tungkod, mga manggagawa. Lahat sila para kay Jose ay collateral damage. Lang hindi mahalaga, hindi kailangan, mga aksidenteng biktima ng kanyang plano. Ano po ang parusa sa kanya? Tanong niya, bagaman halos wala na siyang pakialam. Tangkang pagpatay sa 2 o higit pang tao na ginawa sa paraang mapanganib sa publiko. Mula 15 taon hanggang habambuhay na pagkabilanggo. Dahil sa kanyang pag-amin at dahil walang nasaktan, malamang bibigyan siya ng 15 hanggang 20 taon. 15 hanggang 20 taon. Sinubukan ni Maria na isipin ang panahong iyon. 45 taon na siya ngayon. Kailan siya lalabas? Kung lalabas man siya, mahigit 60 taon na siya. Isang buong buhay. Kailangan niyo pong bumalik ulit. Patuloy ng investigador para sa mga karagdagang testimonya at pagkilala sa mga gamit. At maaari na po kayong mag-file ng annulment. Dahil sa mga pangyayari, mapapabilis ang proseso. Annulment. Siyempre, kailangan niyang makipaghiwalay. Kailangan niyang putulin ang lahat ng ugnayan sa taong gustong pumatay sa kanya. Napakalinaw, napakalohikal, ngunit ang salitang annulment ay kakaiba, hindi totoo. 20 taon ng kasal. At sa isang salita lang, magtatapos na ang lahat. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang walang katapusang araw para kay Maria. Mga pagbisita sa pulisya, mga pagpupulong sa abogado, mga papel, mga pirma, mga selyo. Lumipat siya mula sa apartment na ibinahagi niya kay Jose. Una, tumira siya kay Aling Remedios. Pagkatapos ay umupa ng isang maliit na kwarto sa isang lumang bahay malapit sa sentro. Unti-unti niyang kinuha ang kanyang mga gamit. Ang pinakamahalaga lang,
ang mga personal niyang pag-aari. Ibinenta niya ang bahay bakasyunan. Hindi na niya kayang tingnan ang bahay na iyon, na may mga inukit na palamuti at matandang puno ng mangga. Masyadong maraming alaala. Masyadong maraming sakit ang mga bumili. Isang batang mag-asawa na may 2 anak ay masaya. Naglakad sila sa lote, nagplano, nagtalo kung saan ilalagay ang duyan at kung anong mga bulaklak ang itatanim sa ilalim ng mga bintana. Tiningnan sila ni Maria at naisip na ganoon dapat. Ang isang bahay ay dapat puno ng saya, hindi takot at pagtataksil. Inilagay niya sa bangko ang pera mula sa pagbebenta. Ayaw niyang gastusin ito hanggat hindi niya alam kung saan. Hindi pa niya kayang magplano para sa hinaharap. Hindi pa niya kayang mag-isip ng higit pa sa isang araw. Nabuhay lang siya. Huminga, kumilos, at naghintay na humupa ang sakit. Naayos ang annulment pagkatapos ng 2 buwan. Hindi pumunta si Maria sa korte. Sinabi ng abogado na hindi ito kailangan, na lahat ay maaaring ayusin nang wala siya. Pumirma siya ng mga papel, nakatanggap ng sertipiko, at naging isang malayang babae. Malaya at nag-iisa. Naging magkaibigan sila ni Aling Remedios. Isang kakaibang pagkakaibigan sa pagitan ng isang babaeng nawalan ng lahat at isang babaeng matagal nang nawalan ng lahat at natutong mabuhay muli. Nagkikita sila isang beses sa isang linggo, umiinom ng tsaa na may empanada, nag-uusap tungkol sa buhay. Nagkukuwento si Aling Remedios ng mga istorya mula sa kanyang trabaho, nakakatawa at malungkot, nakakatakot at nakakaantig. Nakikinig si Maria at unti-unting gumagaling. Isang araw, noong taglamig na, habang umiikot ang nyebe sa labas, at ang lungsod ay nalubog sa mga bunton ng nyebe, pumunta si Maria kay Aling Remedios na may balita. Aalis na po ako, sabi niya, sa ibang lungsod. Nandoon po ang pinsan kong babae. Matagal na kaming hindi nagkikita. Pero inaanyayahan niya ako. Sabi niya, kailangan nila ng accountant sa trabaho nila. At iyon po ang kurso ko. Kaya, nagpa siya akong subukan. Ngumiti si Aling Remedios. Tama ang desisyon mo, Hija. Bagong lugar. Bagong tao. Bagong buhay. Iyon ang kailangan mo. Mamimiss ko po kayo. Naramdaman ni Maria na nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Napakarami ninyong ginawa para sa akin. Kung hindi ako, may ibang darating, o ikaw mismo ang makakaramdam ng panganib at bababa. Huwag mo akong pasalamatan, Hija. Ginawa ko lang ang dapat gawin ng sinumang normal na tao, hindi nagwalang bahala sa problema ng iba. Nagyakapan sila ng mahigpit, matagal, tulad ng pagyakap ng mga taong maraming pinagdaanan ng magkasama. Bumisita ka, sabi ni Aling Remedios. Sa tag-araw, halimbawa, manatili ka, mamasyal tayo sa lungsod, pupunta tayo sa bahay ng kaibigan ko. Siya nga pala, palagi siyang nagtatanong tungkol sa iyo, gusto niyang makilala ang babaeng iniligtas ko. Tumawa si Maria sa gitna ng mga luha. Babalik po ako, pangako. Makalipas ang 1 linggo, sumakay siya sa tren, kaunti lang ang kanyang mga gamit. 2 maleta, isang bag na may mga dokumento, isang maliit na backpack na may pinakamahalagang gamit. Ang buo niyang dating buhay ay nagkasya sa maliit na bagaheng ito. At ito ay simboliko. Umalis siya, nang magaan, iniiwan ang 20 taon ng panlilinlang. Umalis ang tren, at sa labas ng bintana ay dumaan ang mga pamilyar na kalye, mga bahay, mga puno, na nababalutan ng nyebe. Tinitingnan niya ang mga ito, at nararamdaman ang isang kakaibang kapayapaan. Hindi saya, hindi ginhawa, kundi isang tahimik na pagtanggap sa kung ano ang nangyari, at kung ano ang mangyayari. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Hindi niya alam kung magagawa niyang magsimula muli, maghanap ng trabaho, bumuo ng mga bagong relasyon. Ngunit isa lang ang alam niya. Buhay siya. Buhay dahil sa isang babaeng hindi nagwalang bahala, dahil sa sarili niyang intuwisyon na nagtulak sa kanya na bumaba ng bus, dahil sa isang bagay na maaaring tawaging tadhana, pagkakataon, o pangitain. Sa labas ng bintana, mabilis na dumadaan ang mga istasyon, mga hintuan, maliliit na bayan at baryo.
Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-type ng mensahe para kay Aling Remedios. Papunta na po ako. Maayos po ang lahat. Salamat po sa lahat. Dumating ang sagot makalipas ang 1 minuto. Good luck, Hija. Ingatan mo ang sarili mo at tandaan, malakas ka. Mas malakas kaysa sa inaakala mo. Ngumiti si Maria at itinago ang telepono. Sa labas ng bintana, lumulubog ang araw. Pinipinturahan ang nyebe ng kulay rosas at ginto. Sa unahan ay isang bagong buhay. At handa siyang harapin ito. Matapos naming bilhin ng asawa ko ang